Hello, magandang araw po sa ating lahat. Nandito naman po si Mr. Elchi Alivio ng ICSA Education Support Services po. At ngayong araw na to, may mga topics na naman tayong pag-usapan para po maging gabay or maging guide sa ating mga OFWs, lalo na yung mga nasa UEA, dahil may mga, alam niyo na, may mga may mga batas or mga polisiya and every countries po na kailangan po nating sundin at respetuhin po. Yan ba? Una sa lahat, magandang araw po sa ating mga estudyante ng CAP College po. At yan, ang programang itong episode na ito ay hatid sa atin ng CAP College po at ng ICSA Education Support Services po. Kung saan ang mga kabayan natin na nandito sa abroad ay pwedeng makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Ayan. So, ano ba yung mga topics na ating i-discuss ngayon? Okay. Alam niyo po ba na for the past 6 months po, mayroon pong 9,000 e-scooters and bicycles po or mga bisikleta na nahuli po dito sa UEA. Yan po. So kung sino yung mga gumagamit ng e-scooters po dito at yung mga bikes po, yung mga bisikleta, para sa atin po ito, no? Kasi kadalasan napansin natin mga kabayan natin kadalasan po gumagamit po ng e-scooters po papuntang trabaho, papunta at pauwi ng trabaho po, no? At for the past 6 months, mayroon pong 9,000 e-scooters and bicycles po ang nahuli dito sa UAE. Ayon po yan sa Filipino Times nung issue nila August 18 to 2023, kahapon po. Yun po yung balita po nila. So para ipaalam natin. Dahil po ito sa mga palisiya or mga safety regulations po ng UAE na inintroduce po last year. So, minsan kasi, tayong mga hindi naman lahat, pero iba sa atin is kahit alam na natin yung mga policies, alam na natin yung mga batas, minsan, hindi pa din natin sinusunod. No? Kaya ipalala natin na kung nandito tayo sa ibang bansa, dapat alam natin kung ano yung mga bawal, ano yung mga hindi dapat gawin upang hindi po tayo magka-problema. Yan. So, ano ba yung mga kailangan upang makagamit po tayo ng e-scooter or kung gumagamit tayo ng bikes or mga bicycles po or bisikleta po? Number 1, kailangan po pala natin magkaroon ng driving license permit galing po sa RTA, yung Roads and Transport Authority ng Dubai. So, ulitin ko po, yung mga gumagamit ng e-scooters, gumagamit ng bisikleta dito sa UAE or sa Dubai, lalo na dito sa Dubai at sa Sharjah. So, kasi mahigpit dun at saka sa Abu Dhabi po. So, number 1, kailangan pala natin ng driving license permit galing sa RTA, yung Roads and Transport Authority po. So, kailangan na yan. So, pangalawa, yung mga 16 years old and below, hindi po sila allowed gumagamit ng e-scooters po. Hindi po sila pwede yun. Noon, hindi po sila pwedeng magbisikleta po dito sa kasi mga bata pa yan alam mo na, delikado po yan sa disgrasya po. So, kung mahuli kayo, repeatedly, paulit-ulit mahuli po kayo within a year, it can result to a 30-day confiscation. So, kunin yung bisikleta mo, kunin mo yung e-scooter nyo po kung paulit-ulit tayo. Pero kasi, every time mahuli tayo, may may fine yan So, kung hindi naman tayo makabayad sa fine, so, kumpiskahin po yung yung e-scooter or yung bike natin. At panglima, kailangan po talaga na magsuot tayo ng safety gears po and reflective vest and helmets.
mandatory po yan. Hindi po pwedeng mag-drive tayo ng e-scooter dito sa UEA na walang safety gear, walang helmet at walang reflective vest po. Kailangan po yan. Ayan. So, para yan, iwas si disgrasya po. No? Yan po yung mga bagay na kailangan nating tandaan at kailangan natin sundin kung gagamit tayo ng e-scooter or magbibisikleta po tayo dito sa UAE. Ulitin ko po, kung gagamit po tayo ng e-scooter po, kailangan po talaga natin ng kukuha ng driving license permit from RTA, Roads and Transport Authority. Number 2, hindi po pwede yung below 16 years old na gagamit ng e-scooter at magbisikleta po. No? At yan, kung paulit-ulit tayong mahuli, pwede na pong kumpiskahin yung ating e-scooter. At kung hindi tayo makabayad ng fine, ma-confiscate din po yung ating e-scooter o yung bisikleta. At yung safety gears and reflective vest and helmets are mandatory po. Hindi po pwedeng mag-drive tayo or gumagamit tayo ng e-scooter at bisikleta kung walang mga safety gears. Ayan, yan po yung ating topic ngayon at sana may nakuha tayong mga lessons regarding po dito sa ating pagtira dito sa UAE. Ulitin ko po, ang programa na ito o ang episode na ito ay hatid po sa atin ng ICC Education Support Services po at ang CAP College po. Ang CAP College po, para sa kalaman ng lahat, nag-offer po sila ng bachelor's degree program which is online. Pwede po tayong mag-aral kahit nasa bahay lang. Pwede tayong maabot natin ating pangarap habang nandito tayo sa abroad. Nag-offer po sila ng maraming courses. Bachelor of Science in Business Administration, Major in Business Economics, Major in Financial Management, Major in Human Resource Management, Major in Marketing Management, Major in Operations Management. Mayroon din po tayong mga AB courses po like AB Psychology, AB English Language Studies, AB Information Technology, AB Political Science, AB History, AB Journalism, AB Sociology, at AB Economics po. Yan, marami po tayong mga courses na pwedeng pagpilian. Chance na po natin ito mga kabayan na makapagtapos ng pag-aaral po habang nandito tayo sa abroad. 'Di ba? So, gawa po ito ni CHED, programa po ito ng Commission on Higher Education or CHED upang mabigyan ng opportunity ang ating mga OFWs na maabot ang kanilang pangarap. Kasi ang gamit po natin ay modular po para siyang self-study. Anytime pwede kayong mag-aral. Kahit saan, pwede kayong mag-aral. So, kahit anong oras, pwede kayong mag-aral. Yan po yung, kaya i-grab po natin ang opportunity na ito. Sayang po. Ito na po yung pagkakataon na maabot natin ating pangarap. Para pag-uwi natin sa Pinas, degree holder na po tayo at pwede na po tayong makipagsabayan doon sa paghanap ng trabaho kung mag-for good man tayo doon, So, okay. So, yan. So, sa next week po, ibang topics na naman yung pag-usapan natin at sana may mga matutunan po tayo. Okay, so ulitin ko po, ako po si Mr. Elsie Alibio ng ICC Education Support Services sa EXA Successful Ka.